Santiago. Bigay po natin ang panahon sa kanya. Happy Sabbath po mga kapatid. So, masaya po ba tayo lahat? Ulitin nga natin, Happy Sabbath. God is good. All the time. Amen. Yan. So, purihin at luwalhatiin ang Panginoon sapagkat mga kapatid, muli po ang inyong pong maliit na lingkod ay nakabalik sa dakong ito sapagkat isa pong makasaysayang pagbabalik dito po sa dako ng bagong silang Caloocan. Masaya-masaya ako. Bakit? Diyan lang po sa phase 8, diyan po sa mga nakakaalam kung saan po ang St. Paul of the Cross Parish. Sa phase 8, diyan po ang aking seminary. Ang pangalan po ng seminary ay St. Gemma Galgani Seminary ng Passionist Fathers. Po? So po tayo ay matagal po dyan sa seminaryong yan at noon po ay nagnais tayong maging pari. No? Kaya nga sabi ko doon sa ating kapatid na nagbasa ng scripture reading kanina, siya daw ay dating Katoliko. Hindi niya daw alam kung paano magbasa ng Bible. Siyempre. Kasi ang mga Katoliko, we used to, what? To SDA, sitting down always. Hindi nagbabasa ng Bible yan. Ang pinakikinggan lang yan, yung lector and commentator. No? Yung magbabasa, anong sabi? Katulad dito, yung ating scriptural text. Sabi ko sa kanya, binibiro-biro ko nga eh. No? Sabi ko sa kanya, ganito gawin mo, basahin mo. Paano pagbasa? Pagbasa mula sa aklat ng ikalawang hari, 5 talatang 10 hanggang 12. Pagkatapos, sabi ko sa kanya, sabihin mo, pagkatapos mo magbasa, sabihin mo, ito ang salita ng Panginoon. Anong sagot? Yan, alam nyo yung sagot ha? Hindi niya ginawa eh. Debiro lang mga kapatid. No po? So, ang ating scriptural text ay mababasa sa 2 Kings chapter 5 verse 10 to 12. Sabi diyan, Elisha sent a messenger to him saying, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall come again to you, and you shall be clean." But the man was angry and went away and said, "Look, I thought he will surely come out to me and stand, call on the name of the Lord, his God, and even his hand over the place and heal the leper. Aren't Abana and Parpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I go wash in them and be clean?" And he turned and went afar away in a rage. So dito po mga kapatid, ang kwento ni Eliseo at ni Naaman. Kilala niyo ba si Naaman? Kilala niyo po ba? Okay. Si Naaman, mga kapatid, sa verse 1, pag pinasa niyo po yung verse 1, siya po ay isang mataas na sundalo. No? Kumbaga ang kanyang ranggo ay kapitan. Kapitan ho ang ranggo niyan eh. Ngayon, siya ay leper at the same time. Alam niyo yung leper, yung may bulutong? Ketong. Yan. So, ito pong sinamaan, binigyan siya ng simpleng instruction ng propeta. No po, binigyan siya ng simple instruction ng propeta. Ang sabi ng propeta, no, "Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall come again to you, and you shall be clean." No? So,
gusto ni Namaan na gumaling. Mga kapatid, eto po lahat tayo may sakit. Lahat tayo may sakit. Mapapisikal man, spiritual, meron po tayong lahat may sakit. Sino pong walang sakit, may sakit dito? Alam nyo mga kapatid, kung magkakaroon lang tayo ng turuan, ang pinakamarumi sa lahat, aaminin ko na po, ako po, mga kapatid. No? Aangkinin ko po yun. No po, aangkinin ko po. No? Ngayon, ang sabi dito, si Namaan ay leper. Yan. So, ibig sabihin, meron siyang mga sa katawan, no? Yung nauuso ngayon na virus, ano tawag doon? Yan, Mpox. Mpox. No? Parang ganun yan Pagka tumama yan, matindi yan. Merong isang sakit na mas matindi. Kaya, ang dahilan kung bakit ngayon lang dumami ang tao minsan sa ating mga churches. Yung mga ganitong oras, mga 8:30, 9 o'clock. No? Ano ang sakit yun? Sakit na? Ano? Sakit na? Katam. Mamaya na ako babangon. Alas 7 pa lang naman mamaya na. Katam. Ano yung katam? Ganyan minsan no? Pati ba naman yung pagtulog, kinakatamaran. Alam niyo mga kapatid, meron akong minsan experience. Ganyan nung ako'y unang mag-Adventist. Sa sobrang excited ko, tinamad na ako matulog. Sabi ko sa inyo, nagsimba ako, ang laki ng eyebags ko, mga kapatid. So sobrang excited ko. Ganun na ako kasaya dito sa church. Sana kayo din, mga kapatid. No? Ngayon, no? So, meron ding isang sakit itong sinamaan na hindi niya nakita. Naniniwala ba kayo may sakit na hindi nakikita bukod sa COVID? Yung sakit na hindi nakikita ng napakarami. Alam niyo, pag tumama ito sa isang tao, mas matindi sa cancer. Pakinggan ninyo kung ano ang sakit na to. Mapapakinggan ninyo. Matutuklasan ninyo at ako magbibigay sa inyo mismo na sintomas kung ano ito. Mga kapatid, ganito. Ang solusyon ng Diyos para kay Namaan ay simple lang. Lumubog ka sa tubig na yan, malilinis ka. Ganon kasimple ang solusyon ng Diyos. Ganun kasimple. No? Ngayon, sabi dito, this was intentional. Kung bakit ang Diyos nag-utos siya, simple lang. No? But, mga kapatid, bakit intentional na sinadya ng Panginoon na gano'n ang instruction? Dahil, nagreklamo si Namaan. Nabasa po ba ninyo? Sabi niya dito, aren't the Abana and Parpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? No? Nagreklamo siya dito, sabi niya, no? Akala ko ba siya'y lalabas sa akin at siya'y tatayon sa pangalan ng Panginoon, no? Ay may gagawin siya sa lugar na ito at pagagalingin niya ako. Gusto niya yung something special. Bakit? Kapitan siya ng mga sundalo. Gusto niya something special. Pero ang utos ng Diyos ay simple lang. Lumubog ka dyan, gagaling ka. No more and no less. Gagaling ka. Ano nakita ninyo, mga kapatid? Dahil high-ranking official, si Namaan, gusto niya na VIP treatment. Gusto niya ng VIP
treatment, no? So, he was not interested in flattery of status, no? So, dito, ang application natin, mga kapatid, we often expect God to work in dramatic ways. Minsan, pag may problema tayo, gusto natin yung napaka-selan na sitwasyon. Mag-react kayo kung kayo to. Kasi minsan ako rin, ganito rin ako eh. Nung ako'y manalang bago ko mag-Adventist, gusto ko, Lord, bigyan mo ko ng sign. Di ba, magpe-pray ka na lang, magdidemand ka pa, Lord, para maniwala ko sa iyo, kailangan ko ng sign. Anong sign? Hindi wala kayo sa sign. No? Yung bang magdugo daw muna yung buwan. Ha? O kaya, sabihin niya, Lord, crush ba ako ng crush ko? Bigyan mo nga ako ng sign yung ngingiti siya sa akin, yung hanggang tenga ang ngiti. Ganun yung sign. No? Simple lang eh. Di ba? Halimbawa, tayo, simple lang ang utos ng Panginoon. Alalahanin ninyo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. No? Nung kami Katoliko, tingnan mo ninyo, nung tayo'y Katoliko, papasok sa simbahan, ang daming tanda sa krus, late pa sa misa. Basic lang. Ano sabi sa utos sa Katoliko? Ang sabi, no? Ang sabi, mga kapatid, mangiling ka ng linggo. Ang ginawa, instead mangiling ng linggo, ano ginawa? Na mall. Tama? Tapos ginawa pang ligawan yung church, no? Napakasimple lang ng utos. Ayaw gawin. No? Kaya kita po ninyo yung ibang mga nakakausap nating mga churches. 10 lang. Sabi, sundin mo yung 10. Napakadali. Huwag kang papatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang mangalon niya. Igalang mo ang iyong ama't ina, etc. Madali ba o mahirap? Madali lang, di ba? Hindi ang ginawa nila, instead na sumunod, tinanggal nila. Kasi mahirap sundin. Tingnan mo ninyo. Simple lang. Ang utos, huwag kang kumain ng baboy. Ang sarap ng baboy. Oh? Sabi, huwag kang kumain ng baboy. Napaka-simple lang. Bakit hindi magawa? Alam nyo, may isa tayong convert, nagtapat sa akin, nakainom ng sabaw ng baboy. Akala niya hindi baboy yung laman doon. Tinanggal lang yung laman, pero baboy pa rin. Sabaw pa rin ng baboy. Baboy pa rin. Kahit sabihin mo sabaw lang, baboy pa rin. Oh? Ngayon, kaya dito, but he uses the ordinary to accomplish the extraordinary. Salvation is simple. In God's word, through healing, brings healing and new life. John chapter 3 verse 16 and Romans chapter 10 verse 9 to 10. Ito, napaka-simple lang nito. Paano daw ang kaligtasan? Ano ang sabi? John 3:16, for God so loved the world that whoever, napakasimple lang, whoever believes in Him. Ang ginawa ng iba, naglista. Kailangan daw vegetarian.
Akala ko ba salvation by faith, ginawang salvation by play? Salvation by faith, hindi salvation by play. Oh? Ginawa simple lang, sumampalataya. May nangangaral pa, mga kapatid, alam niyo yung LGT? Ha? Alam niyo yung LGT? Yung magpaka-perfecto ka muna bago ka daw iligtas ng Diyos. Galing, di ba? Oh. Pinahirapan pa natin ang ating sarili. Napakasimple. Salvation by faith alone, through grace alone, in Jesus Christ alone. Simple. Pero pinahihirap pa. Gusto pa extraordinary. Katulad sa Katoliko, may padasal-dasal pang rosaryo. Ano sasabihin? Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Tapos, ang daming tatawagin mga santos, mga kung sino-sino. Tapos ano gagawin? Paramihan ng krus. Sabi nila, pagka ikaw daw natapat sa isang church, magantanda ka daw sa krus. Bakit? Pantaboy ng kaaway. So pag pala ako nakakita ako ng church, pag nagantanda ko, yung pari pala doon, kaaway ko. Tama? Oh. Kita ninyo? Tapos meron pa nobina. May babasa. Ano pa? Isipin ninyo, para maligtas ka, binyag, may bayad. Pagkatapos ng binyag, may birthday ka, papamisa ka rin. After mo halimbawa, ikaw ay medyo umangat sa buhay, nagkaroon ng kotse, papablisan mo, may bayad. Yung kumpil mo, may bayad. Yung kasal, may bayad. Pati libing, may bayad. Pati padasal sa patay, may bayad. Lahat may bayad. Ang hirap. No? Ang hirap ng ganon. Ganon ba yung simple? No? So, paano nag-react si Namaan kay Elisha, mga kapatid? No? Sabi niya, I thought, isip ko, ganito gagawin ng Diyos. No? So, pride often forms its own expectations that how God should act. So he wanted to leading on his terms and not God's. Pag may problema tayo, paano natin gustong masolve? Mga kapatid, eto, pag may problema tayo, we tend, mga kapatid, lagi nating iniisip, kaya ko to. Magagawa ko ito. Ano pa sabi natin mga kabataan? May problema sa love life? Ano ang hirit? Love yourself. Di ba kay Satan yan, love yourself? Pag binasa niyo po ay Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, bilangin niyo po yung I doon. Yung I doon 5 beses. Ako. Angat bangko ministry yan, yung ganyan. No? Paano tayo nagre-react sa problema? Laging intrapersonal. Sa atin na lang parati nakatutok. Instead na yung kalooban ng Diyos ang mangyari, gustuhin natin lagi parang tayo ang dapat masusunod sa buhay natin. Hindi ho dapat ganon, mga kapatid. No? So, tinuturuan tayo ng Panginoon, maging simple, sumunod lang tayo, no? Kung ano ang nais niya, at yun ang dapat talagang masunod kung ano ang nais niya. No? So, the simplicity of the Jordan offended his high status.
So pride says, I deserve more, I know better. Ano yung sinasabing ano? Minsan di ba pagka kinukongratulate natin yung tao, how do we congratulate our friend? Halimbawa nakagraduate, our friend, how? No? Ano sasabihin natin? Deserve mo yan, friend. Deserve mo. Di ba dito? Oh, I deserve more. Deserve ko. Oh. Pride pala yun. Oh. Minsan, may babaeng nasaktan. O hindi ako nakita babae. Kwento lang na kaibigan ko. Sabi niya, nung siya'y masaktan, I deserve more than this guy. Oh? I deserve more than this guy. Pero parang, bakit hindi siya masaya? Kasi nga, mga kapatid, hindi po masaya ang maglingkod sa sarili. Alam nyo, bago po ako pumasok sa seminary, I have one question to answer. Kanino ako maglilingkod? Sa aking sarili ba? O sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Isipin ninyo, mga kapatid. Nung ako'y pumasok sa seminary, ginibap ko cellphone ko. Ginibap ko, no, pati yung laptop ko. Okay? Ginibap ko lahat. Ano sabi ng pare? Dito kayo matawa, sabi ng pare. Sabi niya, kung may girlfriend kayo ngayon, pagpasok nyo sa seminary, isuko niya sa amin na yan. Pati ba naman yung girlfriend, sa kanila na daw, isusuko mo na kasama ng mga cellphone at mga gadget mo, sa kanila na daw. Ba? Ako, ginawa ko, kaya ako napalabas sa seminaryo, hindi ko isinuko. Oh. Ganon, no? So, spiritual application natin, no? Many rejects the gospel because it's too simple. It's too simple, too unimpressive, and too humiliating. The cross of Christ is a stumbling block to the proud. 1 Corinthians chapter 1 verse 22 to 25, no? So, napakasimple lang ng ating kaligtasan. Namatay si Kristo, tapos. Hindi, gusto ko nilang paliwanag, no? Ganito, tingnan po ninyo, napakasimple lang ng kaligtasan ng tao ang maniwala na si Kristo namatay para sa atin. Yun lang. Ganun ho kasimple. Pero ang gustong gawin, nung ako'y nasa Katoliko, natatandaan ninyo yung 3 o'clock prayer. Ang sabi ni Sister Faustina sa Divine Mercy Devotion, ang hindi daw manalangin at humingi ng mercy sa Panginoon, pagdating ng alas 3, ay tatanggalan ng awa ng Diyos. Oh. Ano sabi doon? Hindi ko kayo pamilyar sa 3 o'clock prayer ng mga Katoliko. Hindi ko. Okay. Sampulan natin. Oh. Total, may singing group kayo. Marunong din ako kumanta. Oh. Ano sabi doon? Eternal Father, I offer you the body, the blood, and divinity of our Lord Jesus Christ. Hello. Sabi doon, okay na po. Sabi doon, for the sake, no? Hello. Ayan. Sorry. Napipindot siguro. Okay? Hello. Napipindot talaga siya.
Hello, yan. So sabi doon, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us. Then may mga kasunod pa yun. No? So, ganun nila, instead na simple lang yung kaligtasan, ginagawa nilang too complicated. No? Kaya maraming ayaw magbasa ng Bible kasi ganun ang ginagawa, no? Ginagawa masyado extreme. No? Now, sabi dito, ano po, napansin ninyo kay Namaan? Pinag-compare niya yung ilog Jordan sa ilog na Jerusalem. Ano daw ang pagkakaiba ng ilog Jordan at ilog sa Israel? Pwede naman akong lumubog doon sa ilog na doon. At doon ako gagaling. Bakit dito pa? Parang ganito. Bakit dito ako sa Adventist, layman lang ako dito, samantalang doon sa RCC, magpapari ako. Anong kaibahan nun? Pareho naman ako naglilingkod sa Diyos. Anong kaibahan nun? Di ba ganun din naman sinabi ni Namaan? No? Di ba? Isipin ninyo, seminarista ako sa Katoliko, lumipat akong Adventist para maging layman? Ha? Parang ganun yung sinabi ni Namaan. Bakit dito ko ba bautismon? Bakit ako dito lulubog sa ilog Jordan? Bakit hindi sa Israel? Mas maganda doon. Ibig sabihin, bakit na dito ko sa SJ? Mas maganda doon. Di ba? Bakit? Mga kapatid, ano po ang sagot? Because he looked down on Israel's river and elevated his own. So kasi ang pride, mga kapatid, laging nangungumpara. Mas maganda dito kasi ang Israel ay bayang pinili ng Diyos. Maganda doon. Bakit dito sa iling Jordan? Ano ang kahalagahan nito? No? Ano ang kahalagahan nito? Sabi diyan, his comparison blinds him to the fact that the issue is not where he washes, but how he obeys. No? Ano nga ulit ang issue ni Namaan? Ang issue ni Namaan, siya ay leper. No? Ang utos lang sa kanya napakasimple. Lumubog ka sa tubig na ito, gagaling ka. Ayaw niya, sabi niya, gusto ko doon. Bakit hindi ako doon maglumubog? Mas maganda doon. Mas better doon. Mas mataas ang ranggo ko sa pagkasundalo, tapos ilulubog mo ko dyan. Ano mas masarap? Ang lumubog sa Pasig River o nasa Boracay ka? Ay, doon ako sa Boracay. Piling foreigner pa ako doon. Kesa sa Pasig River. Di ba? O ano lang meron doon? Dolomite Beach. Yun lang naman yun eh. Pero yung buhangin nandun, nasa ilalim ng basurahan. Di ba? Wala nang pinagkaiba. Pareho lang naman beach. Di ba? Dolomite Beach at saka Boracay. Ano mas maganda? Di ba Boracay? Bakit doon ako maliligo sa Pasig River? Ayun ang tanong ni ayun ang tanong ni Namaan dito. No? So, pride prevents people from experiencing God's healing and grace. So, Jesus said, whoever does not humble himself like a little child will never enter the kingdom of heaven. Matthew chapter 18, verse 3 to 4. So dito, mga kapatid,
Napakagandang application ito sa atin at sa ating lahat. Ako po ay dating Katoliko, sarado kandado. Ang aking pamilya, puro Katoliko. Nagsakristan, nagseminarista, hanggang naging Adventista. Bakit? Binaba ko pride ko. Dati akong Catholic Faith Defenders National Head Chairman ng Roman Catholic. Ibig sabihin, lahat ng apologies ng Roman Catholic under sa akin. Lahat sila nasa ilalim ng aking mga paa. Pero, bakit nung ako'y napunta sa Adventist, naging alalay na lang ako ng mga kilala ninyong mga debatista ng Adventist? Dahil, mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, mas lalalim ang inyong kaalaman sa Biblia. Unang-una, kung tayo'y magpapakumbaba. Ikalawa, kung tayo'y makikipag-aral sa Adventist, walang may ibang mas malalim na doktrina patungkol sa kaligtasan kundi ang Seventh-day Adventist. Investigative judgment, heavenly sanctuary, doon sa experience of salvation, growing in Christ, lahat ng ating fundamental beliefs nakaturo sa ating kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya po, mga kapatid, naging Adventist po ako. Isinuko ko yung pangarap kong maging pare para makasama ko si Jesus. Nagpakumbaba ako na hindi ko alam lahat ng mga bagay. Ibinaba ko ang aking sarili mula sa pagiging head chairman ng Catholic Faith Defenders. Ibinaba ko sarili ko, mga kapatid, hanggang sa maging layman. Hindi ako tumanggap ng posisyon. Inaaya ko maging elder. Ayoko. Ayoko ng posisyon. Ayoko ng titulo. Gusto ko, simple na. Gusto ko maging kabilang sa bayan ng Diyos. Hanggang sa ginawa ng Panginoon, inikot ko ang buong bansa. Alam niyo, mga kapatid, salamat ako sa Panginoon. Isa ko, hindi ako makakarating sa iba't ibang lugar kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin sa iglesia ito. Pero salamat sa Panginoon. Nung ako'y nasa Novaliches, tandang-tanda ko yan, mga taga Novaliches ang nag-evangelize sa akin. Nandyan, sa Novaliches bayan, ang mga nag-evangelize sa akin na mga Adventist. Talagang pinagtyagaan nila ako. From July to October ng 2019, nagtyaga sila, mga kapatid, na ako'y maging Adventist. Naalala ko pa si Pastor Jerry Paulino, kung kilala ninyo. Mga kapatid, salamat sa Panginoon, tayo Adventist. So sinumaan, actually, mga kapatid, alam niyo ba kung nangyari kay Namaan? Binulag siya ng pride niya, hindi niya nakita ang tunay niyang sakit. Yes, ketongin siya. Pero ano yung sakit na hindi natin nakikita? Na tinatanong ko sa inyo kanina? Pride. Panlaba po yun, hindi po yung kinakain. Panlaba yun, ha? Pride.
Yung nagsakit. Kaya yung mga umalis sa church, yung mga matatalino, yung isang kalbo, no? Yung isang bansot, parehong matalino, parehong dumalaw dito, umalis. Bakit? Matalino na masyado. Mas maganda kung wala tayong alam. Mas maganda ng hamak tayo at pinakamaliit sa lahat, wag lang lalaki ang ulo. Gusto nyo ba mga kapatid? Dahil yung ating isip lang ang ating pinababanal, gusto nyo ba ulo lang ang mapunta sa langit? Hindi, di ba? Gusto nyo? Gusto nating lahat, buong katawan mapunta sa langit. Ano nangyari kay Namaan? Verse 14, mga kapatid, nag-humble si Namaan. He humbled himself unto the Lord. So God's ways is often offensive to pride, but it leads to grace, healing, and new life. Gaya ni Namaan, mga kapatid, we must lay down our pride and respond to God's word with humble obedience. Simple lang. Ano ang kanta natin? Trust and obey. Because sabi ng kanta, there is no other way but to trust and obey. Mga kapatid. At tandaan natin, we must live Christ in our hearts. Gaya ko, mga kapatid, at gaya ng Panginoon, mas lalo sa ating Panginoon, Diyos siya na bumaba sa langit mula sa kanyang trono, namatay para sa bawat isa sa atin, naging tao, naging alipin, nakitulad sa tao, nagpakumbaba, namatay sa krus at naging masunurin. Siya pinaka-the best example na ating susundan, mga kapatid. Kaya, alam na nila, pag ako'y nagtatapos ng message, alam na nila ito sa mga nanonood sa akin sa YouTube. Sasabihin ko ba? Sabihin ko kasi di pa alam ng mga taga-bagong silang eh. Kaya mga kapatid, dahil ang ating Panginoong Kristo ay namatay para sa atin, dahil tayo ay kanyang iniibig, patuloy po nating sampalatayanan ang misteryo ng ating pananampalataya. Sabayan nyo kung alam ninyo, si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid kong Adventista, malapit nang dumating si Jesus, tayo ay maghanda na. Papunta na tayo, pauwi na tayo sa tunay nating tahanan. Kapit lang mga kapatid, wala nang alisan sa church na ito. No? Wala na ha? Pero meron akong isang hiling. Kasi alam ko, mga kapatid, tatandaan ko ang bawat bukan nandito. Titignan ko muna, i-scan ko, ganyan. Alam niyo kung bakit? May dalawang sakit na hindi rin nakita ang Adventist. Una, may kasabihan, papunta ka pa lang, mali. Papunta ka pa lang, closing prayer na kami ng Sabbath School. Ikalawa, ano ba sakit? Ang magtiis hanggang ay mali na naman. Ang magtiis hanggang closing prayer ng AY siyang maligtas. Tatandaan ko po ang inyong mga mukha, mga kapatid. Kasi after nito, magpipicture tayo. Para yung hindi na babalik,
I-edit na lang po namin mamaya sa picture. Ha? Ayan. So, yan po. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating elders. At ipaabot niyo po sa ating buting pastor ang aking pasasalamat sa kanya. At siyempre, higit sa may kapal, mga kapatid. No po? So, meron po akong isang paglalambing lang sa inyo. Meron po tayong programa sa Facebook at sa YouTube na ayon sa Nasusulat Ministry. Sa Facebook at sa YouTube, ayon sa Nasusulat Ministry, pwede nyo po yan sundan. At ganyan din sa aking pangalan doon sa YouTube, pwede nyo po mahanap yan, yung pangalan mo lamang sa YouTube, Denmar Santiago, lalabas na po yan. Ako, mga kapatid, i-search nyo lang yung pangalan ko sa Facebook at YouTube, kilalang kilala ko ng Facebook at YouTube. Pustahan pa tayo. Kaya mga kapatid, umayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo.